Muli na namang nalubog sa lagpas taong baha ang malaking bahagi ng Cagayan dahil sa bagyong Nika. Sa loob lamang na mahigit isang buwan, 5 bagyo ang naminsala sa kanila, kaya ubos na ang pondo ng lokal na pamahalaan. Mula sa Tuguegarao City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, sa mga sandaling ito ay mas tumaas o mas lumalim pa yung baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Kung kaninang tanghali ay halos umabot lamang sa bubong ng bahay yung baha. Ngayong gabi ay wala na tayong makitang bubong ng karamihan sa bahay dito sa lugar. At as of 6 p.m., umabot na sa 11.2 meters ang antas ng Cagayan River, mas mataas na sa critical level. Tuluyang gumuho ang bahay na ito matapos tangayin ng rumaragas ang ilog sa Barangay Taguntongan sa Bagao, Cagayan kagabi. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City ang may-ari ng mangyaring insidente. Isa lang yan sa 4 na bahay na gumuho sa lugar kagabi. Mula sa bundok naman ang tubig na rumagasa pababa sa mga bahay na ito sa Sitio Marus, Hacienda Intal. Damay din ang Kamunayan Daycare Center. Nagdala kami ng food packs, non-food items, kitchen utensils, mga kumot po, then bigas. Kabi-kabi lang ang pagbaha sa iba't ibang bayan sa Cagayan, tulad sa bayan ng Solana at Alcala. Kabilang sa binaha ang palengke ng bayan ng Solana. Habang sa bayan ng Gonzaga, kinailangang i-rescue ang mga taga-barangay Santa Clara. Abot tuhod naman ang baha sa Kinawigan Elementary School sa bayan ng Bugay. Sa Tuguegarao City, mabilisan naman naghakot ng mga gamit ng mga tindera dahil sa mabilis na pagtaas ng baha kahapon. Tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisalansan sa kahon at maisakay sa kanilang sasakyan ang panindang mga grocery. Kaya konti lang po yung gamit kasi hindi pa talaga kami nagbalik po ng mga gamit. Po kasi nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Isinakay rin sa garong ang refrigerator, pagkatapos ay mga panindang gulay. Mabilis po kasi yung dalo dito pagka nag-open po yung dam, dire-diretso na po rito. Paspasan din sa pag-aayos ng gamit ng mga residente para di abutan ng bahang karaniwang lampas tao. Po mamaya maglilikas na po kami, ma'am. Yun, napapake na po namin lahat yung mga karga po namin. Dahil po lumakas daw yung tubig. Pagsapit ng umaga, halos abot bubong na ang baha. Sa mga tent sa kalsada na natulog magdamag ang ilan. Hirap, ma'am eh. Pataas-pataas na naman yan eh. Kaya tignan mo yung karga namin. Ang dami namin karga, ma'am. Halos nahihirapan na sila sa nangyayari. Naapektuhan na po nila yung pang-araw-araw na kabuhayan nila. 21 barangay ang binaha sa syudad, habang mahigit 3,000 ang nasa mga evacuation center. Doon muna sila kahit humupa ang baha bilang paghahanda na rin sa parating na bagyong Ophel. Huwag muna pauwiin kasi pag ang hirap i-evacuate sila. The problem is not going back, is but evacuating them. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha, problema tayo. Bukod sa mga binahang tulay at kalsada, problema rin ang kawalan ng kuryente sa mga bayan ng Lasam, Abulog, Rizal, Santa Ana at bahagi ng Tuguegarao City. Emil, buwan ng Oktubre ng isailalim sa state of calamity ang probinsya ng Cagayan matapos manalasa ang bagyong Julian. At hanggang sa ngayon nga ay under state of calamity pa rin ang probinsya. Samantala, simula buwan ng Oktubre hanggang sa ngayon, 5 bagyo na ang nanalasa sa probinsya ng Cagayan. Emil? Jasmine, ika mo nga, nakakalimang bagyo na, may nakapila pa. Sana lumis na nga, ha? Kailan pa naubos yung calamity fund dyan na nabanggit na rin ng Pangulo kanina? Actually, Emil, after Bagyong Christine ay wala ng calamity fund, the quick response fund. Ang provincial government ng Cagayan, wala nang nagamit na pondo para doon sa mga bagyong Leon, Marce at maging sa bagyong Nika. Pero wala namang naging problema so far kahit na walang available na calamity fund ang probinsya dahil meron namang pondo ang iba't ibang local government unit dito sa probinsya ng Cagayan at meron ding mga na-receive na presidential assistance sa ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Cagayan, Emil. Ang binabanggit sa informasyon, libo-libo pa rin mga kapuso natin ang nasa evacuation center. Anong kinakain o iniinom nila sa ngayon? O meron bang nabili na ito at kakasya pa ba?
Alam mo, tama ka nga dyan, Emil. After pa ni Bagyong Marce hanggang ngayong Bagyong Nika, ay napakarami pa rin yung mga evacuee o yung mga residente sa mga evacuation center. Although wala ng calamity funds, bagamat wala ng calamity funds, ang provincial government ng Cagayan, walang nagiging problema dahil yung mga food packs, yung mga tubig, yung mga kinakailangan ng mga evacuee o ng mga residente ay nanggagaling yan mismo sa national government, partikular sa DSWD. Plus, meron ding mga food packs mula sa local government unit. Ang sistema kasi, Emil, tsaka lamang magbibigay ng food packs ang provincial government kapag naubos na yung food packs mula sa LGU at maging sa DSWD. Pero ang sitwasyon kasi sa probinsya ng Cagayan ay sapat yung mga assistance, yung mga food packs, yung mga tubig sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kaya kahit nawala ng calamity fund ng Cagayan, ay meron pa rin sapat na food packs sa mga evacuation center, Emil. Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon. Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, wala na sa Pilipinas ang Bagyong Nika pero wag pa rin makampante dahil may 2 bagyo pang nagbabadyang makaapekto sa ating bansa. 3:00 po ng madaling araw kanina habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Nika, pumasok naman ang isa pang bagyo at pinangalanan po natin na Bagyong Ophel. Saglit po silang nagkasabay dito sa loob ng ating PAR hanggang sa kanina pong bandang 2:00 ng hapon, tuluyan na pong umalis ang Bagyong Nika. Huling namataan ng Bagyong Ophel sa layong 780 kilometers silangan po yan ng Bira, Catanduanes. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan papalo naman ng 115 kilometers per hour. Pa-west-northwest po ang pagkilos nito sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng maglandfall o tumama sa east coast ng Cagayan o Isabela itong Bagyong Ophel sa Huwebes po ng hapon o gabi. Posible rin lumakas pa yan bilang typhoon bago po tuluyan tumama sa lupa. Base po sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga sa halos buong bansa. Wala po nakikita ang halos ng mga kulay dito sa ating mapa. Pero bandang tanghali hanggang hapon at gabi, may tsansa na po ng ulan. Dito po yan sa northern at pati na rin sa ilang bahagi ng Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at ilang bahagi rin po ng Mindanao. Mga kapuso, wala pang nakataas na wind signal dahil po dito sa Bagyong Ophel, pero may heavy rainfall outlook na po ang Pag-asa. So simula po bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, inaasahan po yung heavy to intense o yung po mga matitinding buhos ng ulan. Diyan po yan sa Isabela, habang dito naman sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Aurora, posible namang maranasan yung moderate to heavy rains. Kaya paghandaan po yan ng mga residente sa nabanggit na lugar dahil nga po ilang araw na po nakakaranas sa mga pag-ulan, posible po na malambot na ang lupa. May tsansa rin po ng ulan dito sa Metro Manila, lalo na po sa hapon at gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorms at hindi po dahil dito sa Bagyong Ophel. Bukod po sa Bagyong Ophel, nakamonitor din tayo sa isa pang bagyo. Yan po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na merong international name na Manny. At kapag po pumasok na yan dito sa PAR, ay tatawagin naman natin na Bagyong Pepito. Malayo pa po ito sa ngayon pero sa initial outlook ng Pag-asa, posible na lumapit po yan sa Bicol Region o di kaya naman sa Eastern Visayas sa loob din ng linggong ito. Pero posible pa po yung magbago kaya patuloy po nating i-monitor. Samantala mga kapuso, kung babalikan po yung naging track ng sunod-sunod na bagyo mula po sa Bagyong Christine hanggang sa Bagyong Nika, halos lahat po dyan ay tumama o di kaya naman dumikit dito po sa bahagi ng Northern Luzon. Kahit nga po itong bagong pasok na Bagyong Ophel, kasama rin sa posibleng tumbukin itong norte. Ngayon, bakit nga ba ganito ang galaw ng mga bagyo ngayon? Paliwanag po ng Pag-asa, wala po kasing ibang weather systems gaya po nitong high pressure area na makaka-impluwensya po sa pagkilos ng mga bagyo na nakakaapekto dito sa ating bansa. Malayo at halos nasa parehong pwesto po yan. Masyado pong malayo yung mga high pressure area. Kaya wala pong humaharang o tumutulak sa mga bagyo pababa.
Isa pang dahilan yan, wala pang surge o bugso po ng hanging amihan. Ito po yung malamig at yung hangin na hindi po kasundo ng bagyo. Kaya ang tendency, iiwas po yan kung nasaan yung hanging amihan. At kapag bare months, madalas po ay sa may Southern Luzon o kaya naman pababa sa may Visayas o ilang bahagi po ng Mindanao, nagla-landfall ang bagyo dahil nga po sa amihan na kapag po ganitong season ay karaniwan po na umiihip na dito sa may Northern Luzon. Pero dahil po wala pa yan, mahina pa po yung ihip nito sa ngayon, wala pong pumipigil sa mga bagyo para tumbukin itong hilagang bahagi ng ating bansa. Ngayon kung bakit naman nagkakaroon o bakit po nagkaroon tayo ng tila parada ng mga bagyo dito po sa paligid po ng Pilipinas, isa na raw po ito sa epekto na nagbabadyang La Nina ayon po sa Pag-asa. At kapag po La Nina mga kapuso, mas umiinit po yung bahagi ng Karagatang Pasipiko na malapit dito sa Pilipinas. Mas mainit, mas maraming moisture at yan po ang pangunahing recipe para mabuo at lalo pang lumakas ang mga bagyo. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Samantala, hindi lang Noche Buena at holiday shopping ang dapat paghandaan ng bulsa ngayong Christmas rush. Tataas kasi ng halos 43 sentimo ang singil ng Meralco ngayong Nobyembre. At nakatutok si Dano Tingkungko. Hindi pa man umaabot sa kasagsagan ng pag-iilaw na pamasko o ng Christmas break kung kailan mas marami ang nasa bahay at kumukonsumo ng kuryente, kailangan na maghanda ng mas mahal na budget sa electric bill ang mga Meralco customers. Tataas kasi ngayong Nobyembre ng halos 43 centavos ang singil sa kada kilowatt-hour ng kuryente. Katumbas yan ng 85 pesos na dagdag sa bill kada 200 kilowatt-hours na konsumo, all the way hanggang 213 pesos na dagdag sa bill kung 500 kilowatt-hours ang konsumo. Mabigat yan sa pamilya ni Aling Presi na lumalagpas na ng 200 kilowatt-hours ang normal na konsumo bago pa ang Kapaskuhan. Yan ay kahit masinop sila anya sa paggamit sa kuryente. Wala naman kaming aircon. Hindi lang basta namamalugtot, wala nang kumot. Ayon sa Meralco, bukod sa tumaas na demand, humina ang piso na nakaapekto sa singil ng mga power producer, pati sa liquefied natural gas terminal fee at mga buwis at ibang mga bayarin. Ito yung pinakamabilis na paghina ng piso in more than 2 years. Marami sa ating cost ng generators ay dollar denominated. Sa katulad ko na senior na, walang trabaho, ay talagang napakabigat yan para sa akin. Kumbaga sa napakabigat na tataas na naman ang bill natin sa kuryente. Paano na? Hindi pa masabi sa ngayon ng Meralco kung paano gagalaw ang presyo ng kuryente sa Disyembre. Bagamat mas dadami ang mga ilaw at dekorasyon, party at reunion, mas malamig naman ang panahon kaya pwedeng mabawasan ang paggamit ng mga pampalamig. We'd rather wait until the final bills from our suppliers come in. Although the weather is cooler, increased activity in terms of the usage of electricity may also come in. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa mga kinakapos sa pambayad ng sasakyan, ingat sa pagpapasalo sa iba o yung pagbebenta ng inyong sasakyan sa pag-asang sila ang magtutuloy ng pagbabayad sa car loan. May mga gumawa niyan pero napuputol ang pagbabayad habang ang kotse ibinenta na sa iba. Ang maaksyong pag-aresto sa 2 suspect sa aking eksklusibong pagtutok. Hinuli ng Task Force Limbas ng PNP Highway Patrol Group sa pamamagitan ng entrapment operation ang driver at pasahero ng sasakyang ito matapos si reklamong sangkot umano sa carnapping. Ayon sa HPG, naghahanap online ang mga suspect ng mga sasakyang pinapasalo o yung mga hindi na kayang bayaran ng may-ari. Member ng isang social media group, nilulure po nila yung mga victim na nagpapasalo. Sinasabi nila na sila na yung magtutuloy ng bayad. Bibigyan nila ng initial cash depende sa kotse ang kanilang bibiktimahin at pag napasakamay na nila ang kotse, sa halip na ituloy ang monthly payment sa bangko o sa kasa, tatangayin na nila ito at ibebenta na sa iba gamit ang peking mga papeles. Kabilang sa mga nabiktima si alias Sonia na nakapagpundar ng bagong SUV pero dahil
Nagpasya ang OFW na mister na magbalik bayan at magretiro na. Medyo nag-alanganin na po kami na hindi namin makakaya ng hulugan. Kaya nag-decide po sana kaming ipa-assume balance sa kanya. Bibigyan niya kami ng pera, tapos siya na magpapatuloy nung monthly namin noon na masakit po sa amin yun. Ilang taon na namin yun nahulugan. Ang kanilang SUV na ibenta na raw sa iba. Ang problema, kailangan pa rin nilang ituloy ngayon ang pagbabayad sa balanse ng kotse. Si Lilet nagpundar ng sedan para sana ipasok sa TNVS. Pero na-short sa budget kaya pinasalo rin sa mga suspect. Maganda naman po siya kausap nung kinuha niya yung sasakyan. Nung anong yun. Nag-submit din siya po ng mga IDs, ng mga But yun nga po, bakit nangyari to? Iniisip ko ngayon kung paano ko babayaran yung balance ko. Isa sa mga suspect ang aming nakapanayam, isang public school teacher at siyang itinuturong utak ng krimeng ito. Ayon sa kanya, nasa 20,000 pesos kada unit ang binibigay ng financier o yung pagpapasaka niya ng kotse. Lack of finances din and dala ng pangangailangan dahil for the family. Pinag-aralan ko po siya dun po sa page na may assume. Tapos po nung tinry ko po yung isa, kumita po ako nun 20,000 lang. Hindi ko ba nakukonsensya? Nakukonsensya din sir actually. Pero ayon sa Task Force Limbas, hindi lang sa pasalo, sabit ang mga suspect. Sangkot rin daw ito sa extortion. May kalokohan na talaga dahil bukod dun sa yung tinangay niyang sasakyan, kukontakin niya yung may-ari, para maibalik yung sasakyan, kailangan magbayad o tubusin ng registered owner. Ang suspect humingi ng tawad. Sana raw, iatras na mga complainant ang kaso para maasikaso niya ang responsibilidad niya sa mga ito. Gusto ko po talaga makipag-settle sa kanila para po mapaayos agad yung problema. Pero bigyan po sana nila ako ng terms kasi po hindi ko po kayang bayaran agad-agad. Hindi sir pwedeng patawarin yan dahil marami siyang niloko. Lagi po tayong mag-iingat kung kanino natin ipagkakatiwala yung ating mga sasakyan. So yan pong assume balance, yung pasalo scheme po, marami na pong nabibiktimang kababayan natin dyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukas na mapapanood ang continuation ng love story ni Joy and Ethan sa Hello Love Again. At ngayon pa nga lang, damang-dama na ang excitement sa star-studded premiere night ng pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Live sa Mandaluyong, makichika tayo kay Aubrey Carampel. Aubrey? Iya, finally, after 5 years, matutunghayan na natin ang pagpapatuloy ng love story ni Joy at Ethan ngayong gabi sa world premiere ng Hello Love Again. Isa-isa nang rumampa sa red carpet ang celebrity guests and attendees. Kasama na ang ilang opisyal ng Kapuso Network. Ilan sa ating namataan si GMA Integrated News Senior Vice President and Head of Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso. Spotted din sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Sparkle star Sofia Pablo with Allen Ansay at Betong Somaya and Althea Ablan. Dumating din ang family sina Alden at Catherine. Nandito na rin ang cast at ang direktor ng movie na si Cathy Garcia Sampana. Full support din ng fans na talaga namang napakataas ang energy. Karamihan sa kanila maaga pa lang nandito na para mag-abang sa mga bida ng pelikula na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Excited na raw silang malaman kung ano nga ba ang nangyari kina Joy and Ethan na unang nag-hello sa Hong Kong pero pansamantalang nag-goodbye. At ngayon, madudugtungan na ang kanilang love story dahil mag-hello again sina Ethan and Joy or Marie, this time sa Canada naman. Ang Hello Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures na sequel ng 2018 blockbuster film na Hello Love Goodbye. At bago natin panoorin ang pelikula ngayong gabi, mag-hello again tayo sa mga bida ng movie. Kasama ko sila Catherine Bernardo and Alden Richards. Nasa na si Catherine at syempre si Direk Cathy Garcia Sampana. Hello! Yes, Alden, Direk! Yes. Excited now? Would you like to invite? Eto na si Catherine. Joy is gone talaga, literal. Joy is here! Oo, Joy is here na. Okay, would you like to invite everyone, no? Yes, sa lahat po ng mga kapuso,
And sa lahat po ng mga excited na mapanood ang kwento muli ni Joy and Ethan, ito na po, bukas na. Showing na po ang Hello, Love Again in cinemas worldwide. 500 cinemas in local and 900 cinemas worldwide. So panoorin niyo po ito pelikula namin. And we're very proud of this project and sana po magustuhan nyo ang muling pagsasalaysay namin ng kwento ni Joy and Ethan. Joy is here! Joy is here! Yes, I'm back, sorry! Hello! Ano ba? Invite everyone! Yes, of course, this is it. Maraming salamat sa lahat na nagpakita ng suporta ever since we announced the movie, sa lahat ng mall shows, sa lahat, habang nagsushoot, and ngayon sa premiere night. Ito na, ready na kami mapanood ulit si Joy and Ethan. Sana kayo din. So please support the movie. Tomorrow, showing na po in over 500 cinemas nationwide. Direk Cathy, handa na ang tissue namin. Let's fall in love again. Let's go! And water. At ayan, Iya, bukod sa pagpapalabas bukas ngayong gabi, 12 midnight, magkakaroon sila ng screening. So bukod pa yan sa bukas na regular showing sa cinemas and soon, worldwide. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel.